Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa DepEd PBB 2024. Ayan, so may mga nagtatanong kasi ngayon sa ating mga maestro, ano po, na kung totoo ba yung nababasa daw nila ngayon sa social media. Ayan, meron daw pong naging circulate ngayon sa social media no, about sa status po no ng PBB 2024, hindi lamang po sa DepEd kundi sa iba't ibang mga agencies ano po mga maestro na kung saan ay nakalagay po ay non-compliance daw po ano, isa po ang DepEd sa non-compliance. So ang tanong po dito ay DQ na ba or hindi na ba makakatanggap ng PBB 2024 ang Department of Education, especially po ang Office of the Secretary or OSEC na kung saan po kabilang tayo ano, kabilang po tayo mga teachers sa buong Pilipinas. Alright? So pero bago natin pag-usapan po yan mga maestro, yan, nais ko muna pong kumustahin ang lahat. Ayan, kumusta po ang inyong weekend? So ngayong araw po ay Sabado na naman, no? Bilis ng araw, no? Parang kailan lang gumawa tayo ng video noong last Saturday, ngayon Sabado na naman. Ayan. So sana po ay enjoyin po natin ang weekend po natin. Ayan, makapag-relax ng konti para pagdating ng Monday, syempre sasabak ka naman tayo sa panibagong lesson sa instructional block. Although malapit-lapit na, no? Malapit-lapit na po ang ating term examination. Ayan, almost 1 month na lang mga maestro ay makakaraos na tayo sa first term. Ayan. So, congratulations po sa atin. Kasi 4 weeks na lang, ano po, 4 weeks na lang ay term examination na po ng ating mga learners. Ayan. So, muli, happy weekend po sa lahat ng mga nanonood po sa atin dito sa ating pong YouTube channel. Ayan. So, balikin po natin ano, itong usapin about sa PBB 2024. Ayan, na kung saan nga po ay mayroon nga daw nagsisirculate sa social media na mga non-compliance na mga agency ano po sa for the PBB 2024. Ayan. So, alam naman natin ano, ditong nakaraang buwan ay nag-announce nga po ang Malacanang, 'di ba? Ang DBM na mas mapapaaga ano yung pagbibigay or pagre-release ng PBB 2024 na kung saan ang target nga po ay kung hindi Oktubre ay Nobyembre ano. So ibig sabihin ay almost 3 months na lang po yan mga maestro. Pero nung kinakan po na or nung tinek po natin ano yung website po ng TWG ano po ng EO61 Task Force ano yung TWG na may hawak po dito sa atin pong PBB 2024 ay wala pa naman po doong update ayan tungkol po sa status po ng mga agencies po natin kung sino ba yung mag-qualified or mag-disqualify. Alright? So, ang tinutukoy po doon sa post na nag-circulate po ngayon ay ito po, ano, papakita ko po sa inyo. Ayan. So, yan po mga kamestro, no? List of non-compliant national government agencies to agency accountabilities requirements for fiscal year 2024 PBB as of July 10, 2026. Titingnan po natin mga kamestro. Ayan. Scroll lang po natin. Ano? So, nakalagay po dyan yung mga listahan. Ano po? So, as of July 10, 2026. So, dito po sa left side po ng screen natin ay nandiyan po yung mga agency. Hindi na po natin iisa-isain yan. Hanapin lamang po natin yung DepEd kasi napakarami po yan. Then dito naman po sa bandang right side is yung deficiency ano po or yung may problema po mga maestro. So, hanapin po natin yung DepEd. I think yung DepEd ay number ayan po, Department of Education number 15. So, Department of Education OSEC, kung saan po tayo ay kabilang mga maestro, no, ang Office of the Secretary. So, marami po tayong deficiency. Ayan, titingnan po natin. Meron po yung PhilJEPS posting. Pangalawa po ay Sustained Compliance to Audit Findings. Ang pangatlo po ay Fiscal Year 2024 APP Non-CSE. So, tatlo po mga maestro, no? Tatlo po yung non-compliance ano po, or may deficiency po ang Department of Education. Ayan. So, ulitin po natin. Ito po yung mga maestro, no? Una po ay ang PhilJEPS posting. Pangalawa ay Sustained Compliance to Audit Findings. At ang pangatlo po ay ang Fiscal Year 2024 APP Non-CSE. So, yan po yung mga deficiency po ng Department of Education or DepEd Office of the Secretary. For as of now, mga maestro, ay hindi pa naman po tayo nakakasiguro kung tayo po ba ay disqualified or hindi or
qualified or disqualified po dito po sa ating PBB 2024. Kasi nung chinek ko po kanina, yung agency performance, yung nakalista po doon lahat ng agencies, ay wala pa naman po latest update. So ang nandun po ay status po ng PBB 2023. So hindi pa po sila naglalabas ng final result, mga kamaestro, dito sa atin pong PBB 2024. So huwag po kayong mag-alala, don't worry kasi marami ng mga nakikita ko mga negative comments, marami na ang natatakot, kinakabahan na baka daw ay hindi na po eligible ang DepEd for PBB 2024. So far po ay wala pa naman po talagang declaration po kung eligible or hindi kasi nakalagay naman po yan doon mga kamestro. And I will update po dito po sa ating YouTube channel if ever man po may nilabas na pong final po na decision po ang PBB Secretariat dito sa ating pong status sa PBB 2024. Pero as of now po ay wala pa. Wala pang agency na eligible, wala pang agency na hindi eligible. So, ibig sabihin, ay nanatili pa po tayo sa, kumbaga, wala pa pong update sa status po ng ating pong PBB 2024. Ayan, so continuous po, ongoing pa rin po ang evaluation ng ating pong mga documents. So, ito po ay, yun lang po itong mga deficiency nakita na kung saan sa tingin ko ay pwede pa naman po magawa ng paraan yan. Kasi, based po sa mga previous po ng mga PBB na nire-release, may mga nakikita rin po akong ganito na nakalagay, may mga deficiency din po, may mga non-compliance din po, pero nakakakuha pa rin naman po ng PBB ang isang agency. Lalo sa DepEd last year, may ganito rin po ako nakita, na mayroon din pong deficiency, pero di ba, nagkaroon pa rin naman po tayo ng PBB 2023. So, wag po tayo mawala ng pag-asa, po mga kamaestro, wag muna po tayo mag-isip ng negatibo. Ayan, antayin po natin ang magiging final result kung saan nakalagay po doon kung eligible or hindi eligible ang ating pong Department of Education. So wala pa po ngayon mga kamesa, wala pa po ngayon final na kumbaga final verdict patungkol dito sa ating PBB 2024. So ito po ay deficiency lamang mga kamaestro na kung saan sa tingin ko ay pwede pa naman po yung ayusin, pwede pang i-appeal yan ng DepEd. At unang-una, hindi naman po teacher ang nagkulang dito sa tingin ko naman po mga kamaestro. So wala naman po kailangan dito yung mga teachers po natin. So kawawa naman po kung tayo po yung magsasuffer na wala po tayong PBB 2024 na wala naman po tayong pagkukulang sapagkat ang pinakatrabaho naman talaga ng teachers ay magturo, di ba mga kamaestro, magturo, ayusin po yung ating mga learners, classroom management, di ba? So pagdating po dito sa mga PhilGIPS posting, ayan, mga ganyan mga reports ay sa tingin ko naman po ay to be fair naman ay hindi naman po yung pagkukulang po ng mga kamaestro po natin. So sana po ay hindi tayo madamay dyan po mga kamaestro. Ayan, so naniniwala naman po tayo na yan po ay maayos pa sapagkat maayos naman po yung performance natin as teachers. So alam ko lang po ito yung magagawa pa ng paraan. So antayin po natin, hintayin niyo po sa post ko kung mayroon na pong final decision po ang PBB Secretariat patungkol po sa atin pong eligibility sa PBB 2024. So far po ito po ay reports lamang ng mga deficiency, ayan, or non-compliant na mga government agencies, pero yung final po is wala pa po. Yun po yung malinaw mga kamestro. Alright, so dito ko natapos itong ating video ngayon mga kamestro. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para kayo yung unang nakapanood ng mga videos na upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa PBB 2024 and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!